Mayong gabi, Buenas noches, Metro General Santos. Magandang gabi. Mapia Magabi Sok Sargent. Kininyong alagad, Brigada. Attorney kan sadyang mapagmahal, SM. Sana all. Change oil. Balyeke. Maya di gabi mga kabrigada, ako si Kabrigadang Erinday Casyon, makauban mininyo. Kada gabi idiri sa programang Mukalampag sa mga ahensya sa gobyerno o pribadong mga tawo nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad ug mahingtundan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugan ng panahon. Di pa riyan! Mayong gabi sa tuang mga kabrigada, adlaw karon sa Webes, July 22, 2021, happy 7th Blaan Day. Yun. Sa ato ang mga kabrigada. Correct. Oh, happy Blaan Day ug apilo na nato ang kinatibuk ang Indigenous People Community. Apil na mo sa selebrasyon. Pero more particularly nakafocus nga to sa mga Blaan pero apil na ni tanan. Kaning ato mga kaigsunang lumad. Waning pag ano sila attorney ka, no, pagkilala sa ilahang katong kontribusyon when it comes to sining at kultura, Yun. dili lang diri sa Region 12 kundi sa buong Pilipinas mismo. Kabrigadang attorney ka. Socio-cultural ug tourism contribution. Diba? Yan ang amaw nga mga larangan. Salamat in taon sa itong mga kaigsunang lumad. Managlahi nga mga isyo nga to isgutan may kalabutan sa inyong komunidad. Bisan pa man personal nga issue o pribadong individual nga gusto nyo ireklamo o problema nga bot nyo mahatagan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga dunay problema o gibiduangan silang partner, di pwede yan, hisgutan nato na diri sa tuang programa ug kung aduna pud mo'y mga legal nga pangutana, ipadala inyong mga mensahe sa numero nga anaa sa inyong TV screen o i-message opisyal nga Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa atong kabrigada. Una, pwede ba magdesisyon ang usa ka punerarya nga tahion ang part sa naung sa mipanaw bisan wala kini nangayog approval gikan sa pamilya? Sakit kayo makita nga gitahi nila ang bakba sa akong amahan nga pwede manin siguro nila pagitaan og laing paagi nga mas maayo. Okay, kaduhang pangutana gikan sa atong sender. Aduna ko'y stepdaughter nga 6 years old. Sa mua siya nagastay sa iyang papa. Ang bata dili gusto mo uban sa iyang tinuod nga mama. Gawild gyud siya kung pugson. Pwede ba pasagda ng bata magdesisyon kung dili niya gusto mo uban sa iyang mama? Ang tubag sa mga mapagutana, anaa sa ulahing parte sa atong programa at tangi mga kabrigada. Alang sa atong unang issue, para kini sa ato mga kabrigada nga na nag-iya og negosyo. Posible nga mapaundang ang operasyon sa usa ka establishmento kung magapadayon ang pagsupak nini sa health ug safety protocols tungod sa Safety Seal Certification Program sa national government. Ato kining tan-aw og paminawon. Mi pagawas og Executive Order number 29 ang LGU Gensan sa implementasyon sa Safety Seal Certification Program sa Dakbayan. Posible nga mapaundang ang operasyon sa usa ka establishmento kung magapadayon ang pagsupak niini sa health ug safety protocols apan unsa ba kaha kining safety seal. Itong safety seal is a mandate from the national government to implement a certification. This is based sa Joint Memorandum Circular 21-01 Series of 2021, implementing guidelines of the Safety Seal Certification Program. So mandato po ito ng DTI, DOLE at Department of Tourism na kinascade ng DILG through Memorandum Circular 2021-053, implementing guidelines of Safety Seal Certification na naman para sa issuing authorities. So
this is a national mandate na ini-implement ng local government unit sa lahat ng bansa natin. Dito sa Gensan, ginawa na po natin ito in October 2020 through Executive Order 48, an executive order establishing the coordinated operations to defeat the pandemic o yung code. In-implement natin ito to strengthen yung COVID management practices in every business establishment po. Anaa sa unong kabulan ang validity sa safety seal. Posible kining mabawi kung adunay musupak nga establishmento may kalabutan sa pagpatuman og safety measures. Meron pang time po na hihintayin yung establishment. Kaya nga hindi naman ito ganun katindi yung proseso ng national government and local government na hindi na makakapag-operate yung mga businesses because of minor yung non-compliance. Ang atin lang naman, gusto natin mag-comply sila para maprotektahan nila yung sarili nila, yung employees nila, at yung mga customers na papasok. That's it po. Wala naman tayong sobrang matindi na regulation na COVID health protocol na nire-require sa kanila. However, para sumunod sila, we have this na mga requirement na may mga process pa yan within 1 week, within 48 hours pag hindi sila nag-reply. Ganun, mahaba-haba pa po yung proseso and mahaba-haba yung patience na ibibigay din natin sa mga business establishment to comply. Mahirap itong requirement natin, like scanning, yung dapat na mga advice like face mask, face shield, hand washing, and yung physical distancing. Hindi naman po ito mahirap na i-implement ng establishment. Yun lang, kailangan maging conscious lang sila in terms of following the regulations. Kasi ito para naman ito sa lahat. Para sa kanila din ito, para sa employees nila, para sa business natin na continuously maka-operate in times of pandemic. Subay sa EO29, sakop niini ang mga mall, wet market, retail stores, restaurants, fast food, coffee shop, bangko, remittance centers, car wash, laundry services centers ug uban pa. Ang mga nanag-iya sa establishmento andam lang usab musunod kung mao kini ang lakang sa otoridad aron mapunggan na ang pagkatag sa COVID-19. Ma'am, aware kita sina. Dapat lang sundon gid nato ang malaod nga ginapatuman sang LGU para ang aton nga ang magpakuan ang dalaga sang aton nga butika. So dapat sundon gid nato siya. Nato na himuon ma'am is nasabi ko na kung ano yung mga dapat na pinaggagawa nila dapat nating sundin para hindi na ibawiin ito sa atin. Hindi yung kung anong protocols nila kasi mas alam nila kung anong dapat gawin and then para hindi ma-spread yung virus na na COVID and then para di rin yung magdami ang cases na may naka-skill na kung anong gawin, ma'am. Siyempre, tuloy-tuloy natin ang mga kailangan para sa di ba? Sa pandemic. Social distancing, mga alcohols, kailangan ang distances, siyempre sa mga upuan, kailangan na siya. Tanan para safety ang musulod mukaon. Sundon na lang nato na, no? Para dili ta mabawian sa mga lisensya. So kung unsay nabutang nilag balaod, ato na sundon. Kung unsa may kinahanglan tayo mag-PCR, mag-face mask, so ato na siyang sundon. Bago pa man So ato na lang ni silang ingnon, butangan nato silang sign unsa batong ginabuhat sa mga mall, no? Ato na lang to silang butangan para makabalupod ang mga customer na dili pwede kung walay face mask o PCR. Ato na lang to siyang paibaloon, no? Butangan natong unsa ba nang sign board ba na? Musunod jud mi ma'am kung unsa ma'am. Kay syempre kami ma'am nagakuha mamig mga business permit. Kung inana dili may magsunod, tanggalan mig business permit, lisod pud ma'am. Lisod biya mag-renew. Sundo na lang kung unsa ang ilahang ihatag na mga requirements ug unsay mga himuon na para pud ni sa tanan good lang.
Alang sa dugang detalye, nasa linya ang Chief Administrative Officer nga si Sir Carl Kiepo. Sir, maayong gabi kanimo. Ay mutag sa inyo po, mga kabrigada. Yes. Good evening, May sir. gabi sa inyo, mga kabrigada. Alright. Sir Carl, karibitong na-mention kaganiya sa imong recorded interview nga October 2020 pa. Gisugdan sa LGU ang pagpatuman ining Safety seal. Safety Seal Certification Program sa national government. Akong pakutana, sukad kanito hangtod karon na may mga nasampulan na nato nga mga establishmento nga nagsupak ani ni nga mao nga certification. Yes, sir. Dagan na ta mga investiga o natagaan og mga ticket, including mga napasarad na-close, makita man niya na pipila pa mga bars and mga resorts na atong pasiradan tungkol sa implementation sa EO 48, which is code in the workplace. And mauna siyang atong gibasihan sa implementasyon aning certification nato diri sa Jensan na gipauyon po nato sa bagong mandato sa national kaning safety seal. Usa ka dali or kadugay ba ka kanibitong pagpabalik sa ilang operasyon kung paranglitan adunay mga nasiradaan na establishmento. Yes, sir. Dali raman ang mapabalik kay naaray tay mga requirements sa ilang ay commitment na mosunod lang sa mga basic health protocol. Do kaning mga health protocols kini na-implementar nato na dili man inana kalisod. In fact, dili man nato gusto palisod-lisod ang atong mga partners ng mga business establishment kay kabaluta daghan nakasalalay ani nga mga empleyado o nagkatabang po sila sa atong ekonomiya. Maunang dili gyud nato sila palisod-lisoron pero kinahanglan pa nato sa pagbalanse sa atong mga health protocol, kinahanglan po sila mosunod sa mga patinod-taanon nga pamaagi. Muna siyang implement nato ning safety seal o kaning mga katong implementation of the certification para mosunod lang sila. Pero pag na dili man gyud nato sila gusto nga masiradan, pero apan kung maabot ang panahon nga medyo isang pipila ka warning o pipila ka atong pagtawag sa ilang mga violation, dili pa gyapon sila mosunod, then ayaw na nato sila, dili man nato gusto pero kinahanglan gyud nato sila maigo sa mga sanction. Pero as much as possible dili nato na gusto maitabo. Pero pag naitabo man galing na, all they have to do, ang kinahanglan lang nila himon, maghimong commitment na usunod yun sila sa protocol. Kunya, balikan na mo, i-check na mo sa atong licensing unit, sa mayor's office. Kung nagasunod pa sila, then i-open na pwede na sila mag-open sa ilang establishment. Pila ka beses, sir, ang violations, aya pa lugar sila pasiradaan? Actually, naata sa 3 notice na warning, no? Okay. 3 notice with ticket. And then, pag natikita na sila, taga-pagyapon nato sila pasensya gyapon. Kung dili pagyapon sila mo sunod, then aya na nato sila tagaan o closure Alright. notice. Pero pag musunod man sila, dili naman nato sila i-conjure sa inana nga measure kay kabaluta. Ang inabuhi ko taon ang kumpanya, ang inabuhi ko ng mga taong katrabaho diyan. Gikan atong October 2020, sir, hangtod karon, pila na ka more or less ang mga establishmento nga nasampulan, napasiradaan o eventually nakabalik ra pod sa operasyon. Yes, sir. So far gikan atong October hangtod karon naatay tulo pa lang ang ubay nga nakikita na nato. Pero kung nakikita nato isunod man sila, nabalik ra pud sila sa ilang establishment. Ang uban katong mga nakikita na unya ipabadlong pa gyud. Moto wala pa gyud gisunod sa protocol, moto kinahanglan gyud ato ipasira bisag subo man sa atong kasi nga maundang ang trabaho sa uban natong makauban diha, pero kinahanglan gyud sila mosunod sa protocol. Katong tulong nga nasampulan, sir, nga mga establishmento, pila ang pinakataas may tao nga ihap sa mga adlaw nga nakasirado sila o napugos sila sirado o paigo na kato para nga matagam sila kung sakali?
giabot kito silang mga sobra semana. Supra Sobra semana. semana. Mhm. Yes, sobra semana. I understand, Sir Carl, no, na kaning safety certification no, na ginatawag nato is voluntary siya sa mga business establishment. Pero kita ba sa LGU, are we eyeing na 100% dapat sa mga establishment diri sa Gensan dapat ma-comply ani na certification? Yes, so as much as we would like, voluntary man siya, kinahanglan yun, gi-request nato ang mga establishment na musunod yun sa protocol. Anyway, para man sa atong tanan. And we are eyeing sa LGU na as much as possible, 100%. Kaya kaning 100% ni, it could save lives, it could save yours, mine. Kung mga kinabuhi pa nga, mugamit sa serbisyo o mga mupalit sa mga establishmento ni ini. Naapay reward, sir, ang mga nagasunod? Nini nga mo nga safety seal certification? Actually, namin ginaplano ana ni business licensing and sa permits, no? Namin ginaplano para sa next year na registration, tayo mga awards nga ihatag kung saan namin sa ila. Ginaplano pa lang namin ginaplano siya nga. So, gikan ato, sir, hangtod karon wala na ba'y mga nag-attempt yun bitaw nga musupak pa, and then kung paranglitan og sitahon, medyo mangisog pa, maupay, kanibitong kaning nga Suko pa masuko, jud, oh. tapos maupay mubatikos nga to sa lokal nga panggamanan. Napapagyapoy mga inana? Actually, daghan kayo na sila, no? Pero makasabot po ta sa ila, kay na-pressure po na sila sa ilang mga rental, na-pressure po na sila sa ilang mga empleyado. Sa ilang kaugalingon, kay pagkas pali pag inabuhi. Basta pag inabuhi na galing apektado, musukol yun yung mga katauhan. O nang kita, pagkasinabot po tawat, ang gusto lang man nato sa lokal nga panggamahanan, nga musunod lang sila sa health and safety protocol nga para magyapon sa ato, para magyapon sa ilang mga kliyente. Kay ang gusto nato, ilita, mudaghan pa ang COVID sa Gensan. Upakontrol po nato ang COVID, paglaganap sa COVID. Given the Delta variant kining COVID-19, sir, nga makahahadlok, gumikan kay grabe mas makatakod, tapos mas delikado kung maigo ka. Kay basig mas severe ang imong kondisyon, siguro with all the more reason nga kinahanglan nato nga mas pahugtan pa ang pagpatuman ini nga mga programaha. Any comments, sir? Yes, tinuod na, no? Kinahanglan nato mas stringent pa, mas bantay ta, pero kaning pag-manage nato sa COVID, dili naman gud ni responsibility sa LGU. Kinahimo na gyud sa LGU tanan nga may imo ginahimo na nato pagsabot sa mga katauhan, pagsabot sa mga establishment, pero responsibilidad po sa ato mga partners sa establishment na musunod po sa protocol, responsibilidad po sa individual na musunod po sa mga face mask, face shield, social distancing, hand washing, sanitation. So kada lang yun ang kinahanglan para makitatanan mula hotay ani. Aning pandemya. In fairness, sir, sa mga establishment owners ba, o katong mga nagapadagan bitaw, na yung mga comment nga, mismo mga customers magpud-good-good, ang nagauna-una, o bayular, dili, maipit in town ba? Katong mga nag-iya sa mga establishmento, kayo sahay, maikog silang sita. Numika kay after all, kwarta mangyapon Kasi to. pag sitahon, masuko. Or maingon pa nga, oy, the customer is always right. Yes. Yan na, God? Yes, sir. O muna siya ang isod i-balance, no? Pero kinahanglan gyud nato stricto gyud ta sa karong panahon na kay ora gyud ta ang solusyon nga makalahutay ta ani gamay nga disiplina o gamay lang nga stricto. Kasabtan man nato na ilang kuan kay gusto sila mukaon, siguro sila usahay ay mga anak ilang ipasulod sa mga mall nga di pa pwede sa pagkakaroon. So muna siya ang dapat ugot yun kay patuman yun sa atong mga business establishment ang protocol kay para naman gyapon na sa ato dili naman na siya para mo earn tag income inabalansira nato ang sitwasyon karon pa. Palihog kong address, sir, sa tanan nga mga establishment owners, mga nagapadagan ini, the public in general, ilabi na kato mga customers, ano ni mga establishmento. Go ahead, sir. Oo, ginahangyo nato ang atong mga partners sa ekonomiya, no, ang mga business establishment nahugot ipatuban ang mga basic mga COVID-19 health protocols karong panahon na.
labaw na sa mga maabot ng mga bagong variant at hindi pa natupalan sa epekto, kinahanglan yun nato ipatuman ining mga protokol para nagyapon sa atong kaugalingon. Kung sa atong mga kauban nga may suon, diri nga mga kabrigada nga paminaw, hinaot po, sunod lang mo sa mga protokol nga atong implementar sa pagkampanan. Okay? Dili man ni siya para lang papalisod-lisod ka mo, dili man ni siya para murag mo gusto lang namo i-implement para lang ma-implementar kani for compliance. Ang amo kinasing-kasing gusto nato bulahotay survive ang atong mga residents sa General Santos City. Tibuok kalibutan kakay tapunin, nag-lockdown ang Singapore, nag-lockdown ang Australia. Kahabi na to, dili yun sila matarog. Pero halos tanan sa kalibutan nag-lisod-lisod na. Kung kita dire, kinahanglan lang o pag sinapot, we need to understand each other, magsinabtanay lang ta, kung kaya na to ni basta sama-sama. Alright. On that note, Sir Carla Quiepo, salamat sir sa imong panahon, sir. Okay, you're welcome, mga kabrigada o si Brigada Tan. Thank you very much sa time sa maka-explain po. Well, sa payan, sir. Ayos. They're encouraging, Attorney Can, no, na unta 100% lagi sa mga business establishment dere dako man or magamay, Attorney Can, no, kay libre lang man kaning magpa safety seal certification, Attorney Can, di ba? Kani manggod dapat po ma-realize sa mga establishment owners o mga nagapadagan nini nga kung parangmitan umudaghag samot, no, Yeah. ang kaso sa COVID-19 ba pa man mabalik kita dito sa mga stricto nga community quarantine na karon og di na po mo i-allow ang mag-operate, siyempre kulubin yung kaldero. Apil na to yung mga trabahante. So, kinanglan mag-ingat kay kanapitong natin sa finish line na padung ba? Karon og mabulilyaso pa ta, basi mabalik ta sa square one. Na kita ragya po'y maiguan Labi na karon, Attorney Can, no, na mas daghan pang nagagawas na variant, no, kaning sa COVID-19, Attorney Can. It Tama just na. means, no, na the more we need to be careful, Correct, no, correct. sa panghitabo karon, maski mingunta na, nasanay namin na i-COVID, etc., okay ra na, wa pa man minatakdan. Pero dili ta maggulat, no, na maabot ta pud ta sa punto na sa sobra kadagan sa tong kaso diri mag-ECQ na sadta, and we Correct. know that feeling kung unsa na kalisod na sitwasyon. Og timan tinuod ang COVID ha, tinuod. Ay mo pagkatutuan ang ginaingon nga ay himo lang Lagi. ni negosyo ni. Aha. Na yung mga diskarte bisag dili COVID, ginahimong COVID. Yes. Pero may COVID yun. May COVID yun. May COVID yun. Tinuod yun ang COVID, Tinuod yun. Attorney Can. Ah. Kung gina-encourage nato itong mga kabrigada na magpabakuna, Attorney Can. Kay sila ba, kanang nakoy mga nadunggan, Attorney Can, no, mga trabahante gihapon, na untay mga libre, no, na mga vaccination mismo gi-offer sa ilaha. Pero kay tungod lagi ka nang sa mabasa sa Facebook na akong nabasa dito, duha na lang do katuig ang kinagbuhi. Mahimo daw mig zombie na may mahinana, Ay Attorney mo Can, ha? pagtotoo. Parang mabasa nyo, makita ninyo, ay na nyo tuuhi. Okay, so far, ang mga credible gyud, ang mga sources nato sa impormasyon, may kalabutan ng COVID. Siyempre, ang World Health Organization, ang DOH, di ba? Ang National IATF, o nga itong mga local government officials. Yes. Muna itong mga kasaligan yun. Aha. Ang mga sources sa impormasyon, kanang mga mabasa-basa nyo, labi na sa net, ay magtotoo. Lagi. Ay, Kanang nako. Isipan ng mga kabrigada na mismo ang mga doktor nagpa-vaccine. Correct. Na sila medically knowledgeable na sila, no? Tungkol ni COVID-19, mga kabrigada. Pati dagat ang mga kaila, Lagi, mga no? personal na to, Diba? mga nga unsa. Di ba? Naturukan, si Brigada Eringan, naturukan ang unang dos. Man sa mga unsapod. Lagi. Di ba? O na pamatuod ang klaro gyud nga basta mutuman lang ta sa mga protocols, at the yes. same time, ang atong yung katuyuan nga mabakunahan kita, kanag-abot-abot ng mga bakuna. Daghan na ba yan, no? Priority and Naibago. Jensen. Yes. Yan. Og mag-open na for A4 at Yun. Ka, di ba? That's good news, no? Labi Sige. na sa tong mga frontliners. Okay, lisod kayo Mga pag media. dili pa ta mabakunahan ay nako. Ay. Pasig mo kanani mo daghan pa kani mga mutation ay nako delikado kay ta. Sige. Alang sa ato'y karuhang issue. Perwisyo matud pa sa mga motorista ang guba nga traffic lights dinhi sa Rakbayan. Yay. Adunay mga higayon nga magkagubot ang dalan. Human nagkabangi ang mga motorista, hilabi na kung wala
o depektibo ang traffic lights o wala na ang presensya sa mga gisakupan sa City Transport and Traffic Management Division kung ang gitawag nga Blue Boys. Blue Boys. Ato kining tan-awon o paminahon. Aparte dyan puro isu, ma'am, kay dili man ang mga sakyanan ga kanang ga walay hatag mga bakante. Mo supot-supot jud. Purisyo jud kayo ganang palong ng traffic light. Kaya yung mga uban, mga dungol man. Hindi man punta ng driver pero ang uban dungol jud. Para dili magbangga na yung mga sakyanan, good ma'am. Okay man ang na-traffic light po para musunod po ng mga driver sa kuwan sa signal sa light ba. Purwisyo siya kay siyempre dili man ka makakuan o tarong kay usay ang uban dili naman mo bigay. Siyempre ang driver man ko diya maningkamot man ang makalusot. Importante gyud nga na ay traffic light. Kanang guba ang traffic light purwisyo gyud kaayo. Mao kini ang gipadayag sa mga tricycle driver dinhi sa Dakbayan nga may kalabutan sa mga traffic light nga depektibo. Ana-ana sa usa ka semana sukad nga nadaot ang traffic signal light dinhi sa intersection sa Salvani ug Aparante Street sa Barangay City Heights. Hangyo sa mga tricycle driver unta mahatagan na kini og pagtagad sa hingtungdan. Pagpaklaro sa Public Safety Office, Pioneer Avenue. Major breakdown na kasi yan siya, sir. Nag-start yan siya nag-operate noong June 15, 2006 pa. So, 15 years na siya. And then, obsolete na yung mga parts niya. Mahirap, wala na to sa market yung mga spare parts nito. Ang lifespan kasi ng ating traffic light is only 10 years. So, naglampas na siya. Pag mapansin niyo sir, minsan nahuhulog na rin yung mga lanterns kasi sa sobrang tagal na nila sir, matanggal na nagud ang mga bolts. Na brittle na yung mga plastic niya na parts. target na nga sugdan karong tuiga ang pag-upgrade sa mga traffic signal sa Jansan. Kini ang gibutyag sa buhatan sa Public Safety Office sa syudad, human nga masuta nga nahimo ng absolute ang ubang mga signal lights installation gumikan sa kadugayunan niini. Tayong kaming na project na traffic signalization with CCTV synchronization. So itong mga existing natin na traffic lights, kasali na ito sila doon sa project. I see. Para ma-upgrade na siya, sir. Yes, sir. Yung lahat na existing natin, sir, kasi yung project kasi natin, sir, is dapat isang brand lang lahat. Apo. Isang system lang para ma-connect siya doon sa ating command center. Right. Reaksyon sa mga motorista? Okay man na traffic light kay at least ang mga sa mga sakyanan maka-stop sila ba dili makakayagaw gud but maghulat gud siya kung stop gud siya ipayo nila para po magamit sa mga katawhan po ng proyekto sa gobyerno. Paayos gud nila para dili maporwisyo ang mga driver sa sakyanan para manindot po ang padagan sa mga driver. Ug alang sa duwang detalye, ana sa linya si Engineer Mylen Gekosala. Maayong gabi kanimo, Engineer. Maayong gabi, Brigada. Yes, ma'am. Engineer, una sa tanan, karos agyod ni within the year nga masugdan katong programa or proyekto may kalabutan ng traffic signalization. Yes, ma'am. Attorney, ang project na ana sa SBAC, na-post na siya actually, and ang bidding will be on August. Okay. So next month. So, possibly, kanong sa ni Next month ma-award, na, yes. Kanong sa ma-award? Possibly ma-award siya kasi na two-stage bidding manggod ang project, attorney, o mga October ma-award na ang project. So this year, masugdan yun ang project pag ma-award na siya. Alright. So, usay timetable aning proyektuha, ma'am? Kanong sa aning mahuman, kung sakali? Ang project is 15 months. 15 months. Okay. 1 year and So, 3 months. kanin tuloy-tuloy lang ni, kanin nga mo nga 15 months. Opo. There is a Yes, Engineer, go po. Yes, ma'am. Go. Sige, ma'am. Dito ba sa Jensen, ma'am, ilang mga lugar no na may traffic lights yung
Murag need baguhon ba? Diri sa city nato. Ang atong existing karon 11 intersections. And ang atong coming project is plus 22 new intersections ang butangan ng traffic light. Aha. So that will be 33 intersections in all na. So kaning makadaang intersection since obsolete na, tigulang na sila ba ang sa Pioneer mauna atong first na traffic light sa city, 15 years na siya. Tigulang na jud kaay sa manautay mga hulog na, so obsolete na ang mga parts ani di na siya available. So sa project bisali na ang mga obsolete na mga traffic lights para ma-upgrade, para mabago na siya, and then tanan nga mga traffic lights connect ni siya tanan dito sa atong command center. Ayun. Ang mga traffic lights butangan sa mga CCTV cameras. So, ang 11 lugar nga existing ang mga traffic lights nga karing obsolete na, sa to pa pulihan to, and then adunay 22 nga mga bag-o. Yes, attorney Tan. Yes, Alright. attorney. So, katong 22, ma'am, asa napita po itong mga lugar, asa napita ito yung pastada o mga traffic lights? Kanita nga mga intersections, katong busy kaayo, just like sa Lagaw, kanita Triangle, sa may Jollibee area, sa Nursery, ang Mabuhay Road, kanang Mabuhay Nursery, daghan tayo ni location, hindi ko lang sa ma-memorize tanan. Pero kung gusto niyo, attorney, pwede po mo mga yung copy sa office. Nice. I-provide mo sa mga intersections na butangan ng signal. Kani nga maong proyektuha man ba, kaya mo kaganiha ang lifespan mga 10 years lang. 10 to 15. So, kani mga bag-o nga ibutang, nga mga traffic lights nato, nato lang yapon ang lifespan? Yes. Tanang traffic lights na to, ang lifespan is 10 years. Alright. Ug more or less, pila ni ang kantidad sa maong traffic signalization na program, ma'am? Kanita na sa project, attorney, 480 million sa na project. 480 Sa million? million, opo. Ang scope of work ani attorney, 22 intersections na butang ng traffic lights and mga 200 plus na camera. Magbutang sa command center dito sa Dream Office. Tapos nakakonect niya sa nasa fiber optics. Alright. Og kani engineer kaning bag-o na tong palitono no ng mga traffic lights, dili na bata maglisod og pangita ning mga spare parts just in case na nanapoy maguba no or nay kailangan alisdan? Dili na kay maka-upgraded naman ni sa mga latest model naman ni sa, so available din yung mga spare parts. Alright. Mayo. Kalibitong, dili man sa pag-ulsa, ma'am, no? Pasensya lang kay actually, kani mga pipila ka proyekto na to na biktima tani ini mga kontraktor nga walay klaro. Mabider, no? Mga kalitlag sibat, nakuha lang tong mobilization fee, pag wala na yon. Dili ka ingon, simbak ko lang, ma'am ba? Ang mabiktima na punta. Simbak ko lang, ini nga mga walay klaro ba? Nga mayra magbid, pag umanda ito sa aktual, walay klaro nga trabaho. Yes, ma'am? Ang pag-select aning contractor, daghan na sa requirements na di pangayo. Maubitaw ng medyo stricto ang pag-select ani kay mabani pinakadako nga project sa syudad. So daghang requirements na di pangayo, no, si Baku Oroy na maparesa sa ubang project. Need yun na ang mga traffic lights kay nagdadako na baya ang syudad, daghan na kagtakyanan sa syudad. Kaya kung simbak ko lang kung may tabo na po, katong mga naitabo dati. Ayaw po. Ayaw po ng taon. Nadugayan, di ba? Ayaw po. Kaya basi masuko mga tayo, bitay gina na sa, kalapit tayo nanaw, sa traffic light. Sa traffic light mismo, bitay gina kontraktura. Yes, ma'am. Medyo nawala yata. Yes, engineer. At kanina ako diri, yes. Any comment, ma'am, dito sa akong giingon? Pasibitayon ba? Pasibitayon ba nga sa kusuko sa mga tao, bitaw? Ang mahala na implementing agency ani kung di nyo tiwason. Bitaw to. Excited na mi, ma'am, no? Gumikan kay siguro high time na pod. Ang maalisdan na, kani mga obsolete na. Diba, no? Og basig mo abot pas punto nga magka-disgrasyahan na pa diya. Gumikan ni mga di maowa, di mao nga mga kani bitong pag-function ani ning ato mga traffic lights. Yes, ma'am. Kani din sa kanang high-tech, high-end na din pangbutan. So, closely monitor din pag-implement kay dako-dako ba gini nga project attorney.
Ug speaking of high-end na kaning atong palitono, no, engineer, mo ba ni siya katong, di ba na naman itong CCTV, na kani mismo ma-monitor na kung naay certain violation ng isa ka motorista, ug makita na lang kung i-renew niya ang iyahang license, mo ba ni? Same ba ni sa Davao City? Yes, makita na ni sila tanan sa command center. So, tanang, let's say kung naay commotion, sa ano, makita na po sila, attorney. Oy, maayo. So, let's say na ay nagtatakas sa sasakyan, so masundan na siya sa camera and matawagan na po si atong mga radyo, na po yung mga GPS. So, ma-monitor na sila dayon. Okay, dagang kay mga guy ko, ma'am. Lagi? Gabiting the red light. Red light, oh. Isa ga yellow na, warning na. Naka-stop sa pedestrian. Stop na. Diretso lang So, yapon. gyapon. Oh. Labi na dira sa highway, dapit karon. So, iwasan na dyan. Action nila na ang red light maunang bitag red na dagan gihapon sila. So kana sila makita na sila dito sa command Ayun. center. Magulat na lang sila na sila ay naka-alarm na sila dayon. Alright. Hinaot pa unta, ma'am, nga matuloy-tuloy na ni. Pero, ang one last question ako, ma'am, despite the pandemic, tuloy ni ha? Uli na naingon mo, ma-divert ni, or ma-realign? Sabi ko lang, Na siya, nasa procurement stage na kasi siya. So, dili na siguro. Alright. Nasa, Sige, ma'am. yeah. Mag-rebid na ni sa next week and then opening, dropping sa August. Sige, ma'am. Opo. Tuhon-tuhon, nagtuloy-tuloy ang ka-attorney. Excited na po ni ani nga project. Itang tanan. Okay, dapat po, bago mag-election ban, Lagi? kinanglan, Mahuman na ni. Okay, basi mabtantag, ban sa, loko na. Yes, ma'am. Alright. Madayo na gidon ta, attorney. Ayan. Sige. Engineer Mylen Hecosala. Ma'am, salamat sa mong panahon, mama. Daghang salamat po. Thank you po. Sige, Ayan. ayos. At least, di ba? 480 million. 480. Ako, Pero high-tech na ni Attorney Can, no? Yeah. At least na ni monitoring, na command center, na yun ni. So, sa tumawag motorista, na kanang hilig kaayo magbiting the red light, kanang mag-stop sa may pedestrian. Uy daw ka mo. Kay tingala na lang mo, pag renew ninyo sa yung lisensya na may mga certain violations. Ang akong kalagutan yun, kanang klaro lang yun, stop na red na. Di ako sa may City Elizabeth, Yes, wala dyan na Tilaghana di ay. Okay, tiyana na sa Davao City, Attorney Can, na walay nagpara sa imuha, di ba, na nagani na yung mga Blue Boys sila dito. Pero ang uban, tingala sila na pagka-renew nila, na mo ko'y bayarunon na. Mga na inyo. Maabot na tayo ng punto ha. Di ba? Sige lang mo. Sige lang, balayan lang mo sa iyong kagay ko. Kapag naanad mo ana, and then later on, ma-functionalize na. Kining bagong traffic signalization na to. Tanawa ninyo. Ayaw ninyo i-pray ha, na dili madayon yung proyekto. Hindi, madayon yun eh. Madayon siya. Procurement stage naman god, no? Alright. Kaning proyektuhan ni. Samtang, alang sa atong panawagan ng inahanglan ng hospital assistance, ang 71 years old na si Bonifacio Noceda, residente sa Purok Placida, Barangay Kalumpang, human kini na diagnose og left vocal cord mass. Sa mga buot matabang, mamahimon inyong ipadala yung mga cash donations, pinaagi sa atong GCash account sa numero 0919-0719-080. ug pwede sa ninyo ipadala sa atong Kabrigada Foundation account sa Security Bank na account number sa inyong TV screen karon. Alright. O gatuan ng tubagon ang pangutanang legal sa atong mga kabrigada. Unsaon man ako ni ang nangutang sa kuha. Naabot na lang og 2 years wala gyapon kabayad. 9 years na ko nagnegosyo. Pero wala ko'y business permit. Makamulta ka ako og mga pila ka. Gisagpa ako sa akong amo tungod nakabuak ko og plato. Pwede ba nako siya kasuhan? Ireklamo na ako among kapitbahay nga sigig pang chismis. Unsa akong pwedeng ikaso o iandam nga mga proof? Nadisgrasya ko habang on duty. Obligado ba ang kumpanya magasto sa akong pangpa-ospital? Nakulong akong papa human nakapatay. Makagawas pa ka siya sa kulungan? Akong papa wala gasuporta sa amo atungod na siya'y uban pamilya. Unsa among pwede buhaton para maobliga siya na masuporta mi? O kini ang unang pangutana. Pwede ba magdesisyon ng usa ka punerarya nga tahion ang part sa nawong sa mipanaw bisan wala kini nangayo og approval gikan sa pamilya? Sakit kayo makita nga gitahi nila ang baba sa kong amahan nga pwede man siguro nila pangitaan og laing paagi aron mahimuan nila og solusyon nga mas maayo. Inani ang akong tubag nini, ang punerarya, no, paranglitan na nag-avail ka sa serbisyo
sa usa ka punerarya. Ang presumption, imo silang gitagaan og authority nga himuon ng tanan may kalabutan ang pag-imbalsamar sa patayng lawas. Mikan kailangan ng trabaho. Kung paralitan wala specific instruction nga ayaw nyo tahiaha, kamikan kay dili mi gusto nga doon makita pananglitan pag halamay nga pag-view sa patayng lawas nga doon ay tinihaan. Kung paralitan doon ay specific instruction tapos wala sunda. Siguro mo gawas nga pwede ka mo reklamo. Yes. Gumikan kay na magka-instruction na kay pasidaan. Pero kung wala, and then paranglitan og kato lang yun ang pinaka pamaagi bitaw para nga medyo nindot tanahon kini nga patayng lawas. And then siyempre given di kato laging consent no nga sila mo trabaho sa to pa basig wala gyud kay basihan para magreklamo. Pwede lang siguro kung paranglitan man nga mapagitaan pong pamaagi nga o sa baka make-upan o ba sa may pamaagi ana kay para nga di maklaro tong tinahian. Basig pwede pod nga inanang remedy. Kay murag ano Attorney Can ba kanang the moment na gi-entrust nimo ang patay na lawas sa funeral parlor, naga-presume na kana ilang buhaton no kato ilang trabaho based di ba? Dito sa ilang specialty for example. Kay sila may nasayod. Kay sila may nasayod. So kung ikaw mismo no anak ba or kinsa man no kabalo ka dito sa gravity no katong sa aksidente ba na or sa damage sa imong amahan, pwede ka mismo tama tingon nimo no maghatag kag personal nimo na katong advice no. Pwede ba inani? Ayaw na lang, ayaw lang tahiya kay lainan mi. Or kung naa na jud na Attorney Can, wa na medyo mabuhat, itahi naman jud. Ipatarong na lang nato no. I-retouch sa bana. Retouch man. Pero generally kung wala gyud kay gihatag na katong advice lagi no na dili to i-touch, kato gibuhat lang pod sa funeral parlor to ilang trabaho para pod maging presentable no ang katong nawong no sa namatay na lawas. Pero mag-inquire pod ka kung kato lang bagyod ang remedy kay basig siyempre magyunta nga lain man tanawon pero basig kato ra gid ay ang pinaka nindot bitaw nga mapagawas no kay kana bitaw nga kung guba bagyod sa bagyod na nahitabo sa kanang parte sa lawas sa minatay. So kung paranglitan og kato ra gyud no ang pinakalabing nindot nga mahimo dito ra gyud kutob kay bisag saog maniubra di gyud sa to pa watay mahimo. Pwede pa rin nana. So base og kanang aya ka magreklamo pwede ra nga mag-inquire sa kangano inana man. Kala ra ba ang pwede mahimo kung sakali. And then kung paranglitan na apa usa pa toy pwede buhaton para ma-improve paranglitan rin tsura sa patay. Yan na. Kung wala na, mo na to. No? Mo na siya. Paritouch na lang jud. Correct. Ito sa funeral parlor. Og kini ang ikaduhang pangutana. Aduna ko'y stepdaughter nga 6 years old. Sa mo siya nagastay sa iyahang papa. Ang bata dili man gusto mo uban sa iyang tunuod nga mama. Gawal gyud siya kung pugson. Pwede ba pasagdan ang bata magdesisyon kung dili niya gusto mo uban sa iyang mama bisan 6 years old pa lang siya? Una sa tanan, pag ang bata wa pa milampas og 7 anyo sa mama gyud na. Kung paranglitan tinuod na di gyud siya no, mo kuyog ngadto sa iyang original nga mama, kana siya mamahimo paranglitan nga ma-present later on. Kung magkaso man gini kay ang kuan magudani kung mangusog pud mama nga dapat sa iya gumikan kay under the law sa iya magidapat. Pero lang kung later on kung i-fight out gyud sa papa nga sa iya gyud gumikan ato nga circumstansya and some other reason kay para lagi nga mapakita nga unfit nga magbato ng custody katong amahan kung sakali katong inahan kung sakali. So sa tuwa pa inana ang dagan unya. So malagmit nga mag-abot pa ni og ganing korte. Kung paranglitan dili sila mahusay o ilabi na ko mo kuan gyud no mo mangusog gyud laban gyud ang inahan nga dapat sa iya gyud ang bata. Gumikan kay again ang balaod nga gaingon nga dapat sa iya gyud gumikan kay wa pa maglampas og 7 anyos og dili pa mopasok didto ang hisgutanan sa pagpili sa bata. Gumikan kay di pa siya papilion. Aya pa siya mamili kung lampas na siya ng idara. 7 anyos. And then kung paranglitan na yung napili, di po fit nga magbato ng custody, dito ma-award sa PICAS o sa lain nga party. Yeah, kay best interest of the child. Correct. Diba? Correct. Pero pwede ma-invoke ni kung sakali ha. Yes. Kung paranglitan maglaban mo, so kinani, kay paranglitan ng bata, bisan pag 6 years old siya, pero sa mama unta, pero di naman kita ganahan. And then dili siya, kinabitang paborable para sa saktong pagtubo no nilang bata so pwede ra po na gamitong justification later on and some other reason na para gyud ma-prove sa court ngadto sa korte
nga di gyud dapat magbaton og kustudiya ang mama despite the edad ani ni bata. Pero ang pinaka-praktikal nilang buhaton, Attorney Kan, magsabot sila. Pwede, diba? pwede. Para dili na pod ka nang maabot bitaw sa emotional crisis ang Yun. bata, Attorney Traumatic Kan. kayo ni. Traumatic kayo na. Kung ilugan. Ilugan, papiliyon, bitaw ka na di ayaw uban sa imong papa, ayaw uban sa imong mama, no? So isipon na lang ninyo, no, katong sitwasyon sa inyong anak. Ang isa po, pwede po natin ihabol Brigada Erin, nga nabaw, moabot na sa lampas na sa city. Tapos papilion mo siya. So most likely sa amahan, di siya Amahan, papili. pwede man dyan sa mama. Mo na siyang dagan. So pwede ra po, paboto ninyo. Na maabot na siya sa edad, nga pwede siya sa papilion, hoping nga sa papa gid siya papili. Yeah. Pero dili kumaskin pa yung pilyon, Attorney Kan, di ba? Dili gihapon mahikawan og chance ang mama na makita Ayun, yung anak. ang visitation rights nga ginatawag. Ah. And then, bisan pag nakapili ng bata, kung ang mama parangitan mo supak, pwede ra gyapon nga mo question ang mama and then depende later on. God bless Ma'am Mylen and the rest of the city engineers office personnel. Nag-text diri, no? Alright. Og napay nag-ingon diri, Attorney Kan, mayong gabi, Brigada News mo tanong tako unsa dapat nimo himuon sa akong bana og ihang kabit nga Jesus, naa sa Marisa. abroad. Ohoy. Oy. Padala na diri. Tapos isa lang pod mi og barangay kay dili man niya unsa ni? Lungan og tintal akong bana. Iyay ka. Kaning ginatawag na deportation, pwede man na unsa ang proseso ani para ma-deport ang kabit, Attorney. Please tagai ko og idea, Ma'am. Palihog daw kog kuan ani detalye ani be. Og Gwapo ni. Kriza og Brigada Abi palihog kog cater ani. Kaya para may isgutan nato in detail. Gapo ni. Kanay nindot ni. May Mayong- na ba nga mga problema mo na itong gusto? Yes. Mayong gabi ka brigada concern ng unta mi bahin sa mga proyekto sa City Government of Jensan, bahin sa road expansion to additional lanes. Nahimo naman ninuon nig parkingan sa mga sakyanan ug Agoy. tornohanan sa tricycle na mahimo na nig useless ning proyektuhan na ni hilabi na sa busy area sama sa Mabuhay Road, Public Market, Santiago Street ug halos tanan kalsada nga additional lanes ug bike lanes ginahimo man og parking space. Yan. Kinsa ba ang modakop ani nila or magpahimangno which causes traffic build up pahino. Kana, another issue nga pwede na to i-tackle dire. Ato isangon nga to sa ato mga hingtungdang ahensya o buhatan sa lokal nga panggamanan. Og kana lang sa. Okay, Ugma kana na sa pod, kay uban. kana nampas na mi. Ayan. Og kana mga kabrigada, lain usab nga hugna sa pag-utingkay sa mga isyong dili angay baliwalaon ug mga isyong angay hatagan og igong pagtagad. Sa makausa pa, ako si Brigada Attorney Kan sadyang mapagmahal, SM. Sana all. Change oil. Malyeke. Ako sab si Kabrigadang Erindekasyon, lairagyod ang dunay kaalam aron sa ingong katungod nato dili matamakan. Be proud of Jensen again. Barong Barong Jensen, Jensen. kini ang Di Di Marian.